may warrant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Hindi ko kilala yung nakalagay dito na kasamahan ko. Ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Kilala nyo po si Diwata? Diwata Pares po, kilala ko po. So siya ba yung na-plug down nyo? Hindi po. Ibig sabihin, malinaw, hindi pala ikaw yung Diwata. Buti ito si Diwata, merong 3,000 pang piyansa. Paano kung mahirap? Paano kung walang pang piyansa? Di hanggang ngayon nasa kulungan siya. Sargento, yung mga katulad mo at katulad ni Patrolman Bugabong ang dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon mahirap na kababayan natin na nasa city jail kahit na walang kasalanan. Sige po sir, ayusin natin. Pag nagkaroon ng hearing sir, papatawag po namin kayo. Sige po. Sir, yung nagpanggap na Diwata, ginamit yung identity ninyo, tukoy na po pala. Yes. Alam mo, naiiyak ako. Naiiyak ako, sorry ah. Kasi, yung gumamit ng pangalan ko, kilala ko, ang laki ng atraso nito sa akin, tapos, nagawa pang gamitin yung pangalan ko sa krimen. Kilala ko siya at malaking atraso rin po sa akin. Ang gumamit po ng pangalan ko, natukoy ko na, si Angelito po Clarito, aka Angel. Isa po ito sa mga business partner ko ng Diwata Pares. Sorry po, naiyak ako, sorry. Okay lang po, okay lang po. Kasi, bukod sa natangayan nila ako ng pera, niloko pa nila ako sa Diwata Pares franchising, nautangan pa ako ng malaking halaga. Nagbayad pa ako sa utang nila. Tapos ginamit pa yung pangalan ko para gamitin nila sa krimen. Kaya sobrang sakit, hindi ko matanggap talaga. Kayo po in-scam? Yes, tauhan po siya ng business partner ko ng Diwata Pares. Kasi si Rafi, nung kasagsagan ko ng Diwata Pares trending ko, lumapit ito si Angel. Sabi niya sa akin, pinapatawag ka ng boss ko. Gusto kang tulungan for business meeting. Ito na po yung Tapos sabi ko, sino bang boss? Ang pangalan po ng boss niya, Gladys din. Tapos sabi, daw sila, franchisor, sabi sa akin. Diminiting ko sa isang kainan dyan sa Pasay. Ang paliwanag po nila sa akin sa Rafi, tutulungan ako ng Diwata Pares expansion. Silang bahala, ang kakaroon ako ng franchising fee at saka royalty fee. Ako naman, siyempre, mahirap lang ako na tao. Gusto ko rin masunto. Tinagat ko kasi pangalan ko lang, wala akong gastusin, silang bahala. Tatanggap ako ng malaking pera, franchising fee and royalty fee. Nangyayari naman sa Rafi na nagtayo talaga ng Diwata Pares. Mayroong Kalampa, Laguna, may Caloocan, may Quezon City, may Pampanga. Pero ang ending, ako pa po yung nautangan. Wala naman ako natanggap na franchising, pinasa kanila galing. Tapos ito pa, yung mga taong nag-franchise, nakausap ko yung isa sa mga nag-franchise ng Diwata Pares. Milyon yung nakuha nila na sinasabi nila, sir, na ibibigay daw sa akin yung franchising fee na wala naman ako natanggap hanggang ngayon. Ang kinuha sa akin, Angel, na cash, 350,000 lang yung sarili kong pera. Ang sabi niya, nanghiram daw muna yung boss niya, yung Gladys din. Kasi yan ang utusan lang, yan lang lagi nakakausap ko kasi iabuno daw doon sa Quezon City branch para ipasahod muna sa mga tao kasi hindi nila ma-encash yung city pero ibibigay din daw agad. Hanggang ngayon, wala namang binayad sa akin. Yung pera ko lang yung nasarili. Okay. Tapos sir, nagsara yung Diwata Pares sa Quezon City. May utang sila na 312,000. Ako po yung nagbayad kasi hinabol po ako ng may-ari. Dinimanda po ako. Magkano lahat-lahat ang naloko sa inyo nitong si alias Angel kasama na po yung kanyang mga kasabwat? Sir, yung sarili kong pera na kinuha ni Angel is 350,000. Plus yung pinangakong royalty na nagamit po inyong pangalan ay hindi rin po naibigay. Kumbaga, na-scam po kayo. Wala po ako natanggap. Sige po. Ang tanong ko ngayon, sir, paano niyo po nakuha yung inyo pong TIN ID? Kasi hawak niya ata yung TIN ID niyo na nandun ang picture niyo pero malabo. Sir, si Angel kasi, nanghingi talaga sa akin ng identification yan kasi siya po ang nagpa-register ng Diwata Pares doon. May basta hindi ko alam kung saan niya pina-register. Kailangan niya ng identification ko. Din yung permit sa Quezon City, siya din yung naglalakad. Nang kahit wala na ako, authorized siya ng na siya talaga maglalakad ng mga... So ibig sabihin, yung inyo pong TIN ID, pinagkatiwala niyo sa kanya kasi kailangan niya ilakad yung mga papeles para doon sa franchise, etc. Kaso, hindi niya na sinuli. At yun na po yung ginagamit-gamit niya. Alam po niya na sa uli, kaya mayroon po ako sa kanyang ID. Okay, yun po yung dahilan. Patrolman Bugabong, sir, magandang hapon.
Bago ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil nakarating po sa amin na kayo rin daw po ay ang dahilan at sa inyong ginawang masusing pag-research na natuko nyo po itong tunay na katauhan itong nagpanggap na Diwata. Siya pala si alias Angel. Paano nyo po natuko yun, sir? Unang-una po kasi sir, hindi ko po matanggap na nang sa nangyaring injustice po kay Diwata. O kaya kahit sa ibang tao, yung nangyari na dahil lang sa kagagawan ng ibang tao ay may nadadamay na nananahimik. So after po nung pagka-ere, nung gabi na po yun, duty ko na, hinanap ko po yung tao kasi nung una hindi ko po kilala. Hanggang sa natuntong ko po ang alas niya is Angel at saka Tinky. Ayan yung isa po sa nagiinuman, may kapatid po siya na isang tanod, si Marites Malyari. Inulungan niya po ako hanggang po sa natunton po namin yung bahay niya sa Block 22, Barangay Addition Hills. Nung kinatok po namin is ang wala pong sumasagot, tapos dumating po yung kapatid, pati po yung nanay lumabas, tinanong ko po kung ano po ang tunay na pangalan ni Angel. Ngayon, sabi ng kapatid, binigay naman po sa akin yung Angelito Carmona Y. Clarito. So sabi ko, baka andyan po sa loob, tawagin niyo, may kailangan lang po ako sa kanya. Maya-maya lumabas na po si Angel. Kung mapapansin niyo po, yung picture ko na pinapakita niyo dyan ngayon is, yun po yung picture na pinicturean ko na po siya nung oras na yun. Ayun, ang sabi niya po sa akin, nagkaayos na raw po sila ni Diwata. Nakausap niya na raw po si Diwata, pati daw po si Atty. Asuncion. Sabi ko, paano nangyari yun? Ayun, sabi niya sa akin, may contact daw po siya. Sabi ko, sige, tawagan mo ngayon. Ora mismo tawagan mo. Kung totoo yan. Ngayon, tinawagan niya. Ngayon, hindi po sumasagot si Diwata at saka po si Atty. Asuncion. Ang ginawa ko po is pinicture ko po yung mga number. Tapos, tinanong ko po sa kanya yung ID ni Diwata, wala na raw ho. Tinanong ko siya, nasan yung mga ID niya ngayon, hindi niya raw po dala sa bahay nila. Pagka noon, kinaumagaan, after po duty, tinawagan ko po yung number na kinuha ko sa kanya. Sumagot po si Diwata doon sa number na kinuha ko po kay Angel. Tinanong niya po ako, sino daw po? Sabi ko, ako po si Patrolman Bugabong. Kung naalala niya po. Sabi niya, ito pong gumamit ng pangalan niyo is alias Angel. Ang Angelito Carmona. Kilala niyo raw po siya. Sabi niya, kilala ko po yan. Sabi niya po kasi, kakilala niyo raw po siya at hindi na raw po kayo magsasampa ng kaso. Sabi niya, hindi kakasuhan ko po yan kasi ginamit niya ang pangalan ko at niloko po ako niyan. So, nung nangyari po yun, siyempre, kakasuhan niya rin po. Nagsaliksik pa po ako kumuha pa po ako ng ibang impormasyon tungkol sa taong to kasi baka mamaya, mali na naman po yung pangalan na nakuha ko. Sige po. So, nakausap ko po yung barangay tanod, pati po yung block leader. Hinanap ko po yung census o F1 kung tawagin po sa kanila. Nakita ko po yung pangalan niya na si Angelito. Pati po yung nakakausap ko na si Andrea Carmona, pati yung nanay niya nagbigay din ng pangalan na Rosalina Carmona. So ngayon pumunta po ako ng barangay, kinausap ko po ang staff ng barangay, nakita naman po na talagang residente po siya ng barangay at humingi po ako ng certification na residente po siya ng barangay dito. Ako po ay humahanga sa inyo, Patrolman Bugabong. Bibihira yung mga pulis na katulad ninyo na talagang magaling at pagdating sa pag-research masigasig. Kahapon po, Senador, nag-file na po kami ng kaso laban po sa taong yan. Good! Kasama ko po yung 3 bantay bayan na witness ko. Pati po si Diwata po, kasama po siya sa mga witness ko. Anong kaso sinapan niyo po? Using of fictitious name kasi po sa oras na yun gumamit po siya ng ibang pangalan. Sa identity theft po, stolen identity, yun daw po yung isasampang kaso ni Diwata sa kanya. Okay. Iaaris na lang daw po. So dalawang kaso po ang kaharapin niya? Opo, dalawang kaso po. Yung una po sa akin na fictitious name, tapos po, yung identity theft o stolen identity is kay Diwata po kasi magpapile din daw po siya ng kaso. So, Diwata, magpapile po kayo ng kasong identity theft laban dito sa dati mong kakilala na si Angelito Clarito Carmona. Yes po, sir. Mayroon na po kami hinanda na kaso ng lawyer ko po kung ano pong kaso yung ipapile sa kanya. Kasi hindi ko po matatanggap yung ginawa nila sa akin dahil nagamit na nga yung may atraso na nga siya sa akin. Tapos gamitin niya pa yung pangalan ko sa mga atraso nila. Kaya hindi ko sa mapapatawad sa ginawa niya. Very good. Para masampulan po. Sabi nyo nga, nung pumunta kayo dito noon sa amin, para hindi na maulit itong ganito klase pangyari.
So kapag nasa loob na siya ng kulungan, hindi niya maulit yun. Tama nga naman. Sige po, Diwata, ako po ay natutuwa at ngayon, bukod sa naabsuelto ka, pangalawa ay na-identify na natin sa tulong po itong si Patrolman Bugabong, na-identify na yung tunay na salarin at siya po ay may kaharaping kaso at makukulong pa. Patrolman Bugabong, ako po ay humahanga sa iyo. Napakagaling niyo po at sana po lahat ng mga pulis, investigador ay katulad ninyo. At hindi ko kayo makakalimutan, from time to time, babantayan ko po yung takbo ng inyong career at in the future, kung meron po ako may tulong para ma-push yan dahil sa inyo pong magandang gawain, tutulong po ako. Kasi dito po sa Wanted sa radyo, talagang pag pulis na gumago ng kalokohan, no holds barred yan. Tinitira natin, pinupunan natin. Pero pag yung pulis naman gumawa ng kabutihan, dapat purihin. Ganun po kami dito. Kaya, Patrolman Bugabong, kahanga-hanga po kayo sa amin. Maraming salamat po, Patrolman. Mabuhay po kay Patrolman, sir. Maraming salamat din po, Senador. At ako po sumasaludo po sa inyo, Patrolman Bugabong, sir. Salamat po, Patrolman Bugabong, dahil natunto na po natin talaga yung totoong gumamit na pangalan ko. Dahil yun din naman talaga ang gusto ko. Kung may gumamit yung pangalan ko talaga, yun po ang kakasuhan ko. So nakita na natin, kaya mag-file din ako ng kaso. Maraming salamat sa iyo. Opo, maraming salamat din po at humingi po ako ng pasensya dahil nga po sa nangyaring abala sa inyo at kayo pa po ay nagdusa sa kasalanan hindi nyo na po man po ginawa. Diwata, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin and good luck po dun sa kasong isampa nyo laban dun sa Mandarambong at kung tawagin natin ay scammer, mambubudol na si Angelito alias Angel Clarito Carmona. Magandang hapon po, Sir Diwata. Sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong lahat.